Kalambuan, dalat na usa ka oras na programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, dalat na. May adlaw yung alagad Saldi Chato diri sa tunamanong Kalambuan, dalat na. Inisa pang inyo igala sa kahanginan, Rafi Bermejo, may adlaw. Ang Kalambuan daratanan gimatod sa mga importanteng impormasyon, mga isyu butang lungsodon nga ikaw kitang tanan adunay kalambigitan busa ato mga televiewers, mga tigpaminaw diri sa Davao sa tubok Islas Mindanao. Magiguban ta din sa atong katromanon ang Kalambuan daratanan. Karon adlaw ato mag-auban ang atong pitalangkang congressman sa unang district ng siyudad sa Davao, patanang congressman, First District Congressman Carlo Corrales. Sir, may adlaw kanimo Zaldi, kanimo Rafi, ug sa tanang mga nagtan-aw karon sa atong programa. Belated happy kadayawon ka natin tanan. Okay. Sal, mga kaigsunan, grabe ang kumbatehay karon sa kongresan, no? Di, kainumdum ko, mingon ta kog mayong hipon, mayong hapon ulit. Sorry. Anyway, grabe na karon ang kumbatihay mga kaigsunan diha sa kongreso. Makisayad lang ta kay congressman kung unsa katong ilahang mga ginahisgutan karon, no? Unya makighisgot punta kang congressman unsa nay nahitabo sa Bangsamoro Basic Law. Basig na lubong na sa kalimot unsa ba, no? Unya hisgutan po nato tong mga pamulong sa atong Speaker of the House o sa presidente mismo nga murag uyon na sila sa charter change, unya extension of terms agoy. Unya siyempre ang kining kasamtangang showdown daw, no, sa House o kining sa Court of Appeals makisayod sa kay congressman sa kini. Ug siyempre di nato kalimtan, no, ang inyong mga pangutana gikan sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay. Sals ba? Congressman Carlo Corrales, nahuman ra gyud ang usa ka semana nga celebration sa atong siyudad sa Davao ug ipagsaulo gani sa atong kadayawan diri siyudad sa Davao. Sayod mi nga nakigduyo gyud ang imong pamilya taliwa sa kahuot sa imong oras diya sa imong trabaho diya sa Kongreso, Congressman Carlo. Yes, congratulations di ay sa atong mga organizers sa Kadayawan, no, sa nagbalampuson nga Kadayawan event nato. Yeah. Syempre at least naka-relax ta gamay, kauban natong atong pamilya. And then napuntay mga bisita gikan sa Manila, so ato pud gisuroy gamay sa kining sa lain-laing lugar diri sa atong syudad. Ug syempre ang banak mga bisita ni apil po dito sa mga events sa Kadayawan. So, pero at least naka-relax ta, naka-quality time ta sa atong pamilya. Sa paglabay sa panahon Congressman Carlo Corrales, di ginato makita nato kung unsa gyud kadako ang paglampo gani sa ato ga siyudad sa Davao sa sigutan ng infrastruktura kay doon na namatay SMX Convention Center nga gitukod kini sa pribadong sektor o siyempre katong Yusef Sports and Cultural Center nga imong gibarog aron nga dunay kabutangan ang dagkong mga events, no, diri sa ato ga siyudad sa Davao. Apan taliwala sa tanan, Congressman Carlo Corrales, mura man og sa tutan-aw kulang pa ang maong pasilidades. Ngano ka, Congressman Carlo? Siguro tungod kay boom na kaayo ang atong syudad, no. Ug nakitaan man sad nato, no, kita mga buhing saksi gyud ta na kung unsa ka dako ang development or paglambo sa atong syudad gikan sa una nga wala pa ang ingon aning klase mga facilities nato. Unya ikumpara karon na halos kung naatay mga ingon aning mga events sama sa Kadayawan or yung mga dagkong mga occasions dito sa atong syudad, gamit kayo ang SMX ug bisan ang USEP. No, sa una nagaingon sila nganong magkinihanlan matag duha ka convention center, di ba? Na anatay USEP nganong nagtukod pa man og convention center ang SMX. Karon nakita nato, no, na halos during the Kadayawan week-long celebration nato na ay event ang SMX, na apoy event ang USEP, so nagdungan. And then karon na notice nato na nagkulang pa gyud, no? And that's why diri nato makita na nagboom gayud ang atong syudad, no, in terms sa development and in terms sa population nato. Sa una kita lang na diri, di ba? Pero karon halos dili na nimo mailhan kung kinsa ang mga daghan ng mga dayo, kung kinsa ang mga nadiri sa atong syudad. Taga lain-lain dapit sa atong isla sa Mindanao, na pay taga Visayas, taga Luzon nga mibalhin na diri sa Davao, nagpuyo na sila dire. Gawa sana ang mga turista.
Labi na kung na ay mga ingon aning klaseng mga festivals, no? Susama sa Kadayawan, daghang mga turista, daghang mga bisita gikan sa lain-lain, no? Not only in the Philippines but even tourists from abroad maabot na sila dire. So mao na gid ni ang ginaingon nato ang progress, signs of the time, signs of progress for our city. And it's a welcome development, pero kini nagpamatuod lamang na kiniahanglan kung samtang nagalambo ang imong syudad, samtang naga-develop ang imong syudad, kinihanglan continuous pud ang improvement nimo. Dili ta pwede na kutublan ta dire. Kinihanglan kung unsa kapaspas ang paglambo sa usa ka syudad, ingana pud kapaspas ang mga projects na imong ginabubo aron ang momentum ba dili mo undang ang momentum sa palambo sa atong dakbayan. Okay. Congressman, nagisgot naman tawag kalambuan, no? Particular sa atong syudad. Di nato ikalimot nga sagad niining ginaingon natong paglambo, kining infrastruktura, kalsada, no? Kining mga highway, tulay, overpass. Resulta kini sa paningkamot sa atong mga kongresista syudad sa Davao, no? Pagpaningkamot nila pagkuha atong sungkit nga atong pundo gikan sa national government, no? Particular sa ilahang PDAF. Karon nga murag wa naman gyud PDAF, unsay mga pamaagi karon sa kongresista nga sama nimo sa pagpadayon sa paglambo sa inyong distrito, Congressman? Ang tanging pag-asa na lamang nato is ang na ma-appeal ang mga projects nato dito sa national budget. Dito na lang ang labanan. Kay sa una, syempre nag-aasa kita sa national budget, pero naapod tay PDAF. So kung unsa ang dili masulod sa atong national budget, at least natay maasahan ng PDAF to fill in the blanks sa ato pa. Kung unsay mga kulang, kung unsay wala masulod dito sa national budget, pwedeng pinaagi na lang sa PDAF. Dito na lang nimo kumpletuhon ba ang mga pagkukulang. Karon wala may PDAF, ang atong tanging pag-asa na lamang is na masulod siya sa GAA. Which is why karon kung mapansin ninyo, mas aktibo na ang mga kongresista karon diya sa mga debate sa national budget. Kay mao lang man niya ang atong pamaagi na marepresentahan ang atong distrito, aron siguraduhon nato na dili siya mabilin or at least at the very least na masulod ang mga projects nagikinihanglan sa imong distrito dito sa atong national budget. Okay. So busy kayo ang Kongreso karon, no? Dili nato na ikalimot na grabe pinaspasay nila dinukdok aning ginatawag nato pundo, no, para sa sunod tuig 2015. Ang akong pangutana, Congressman Carlo, kung mahatagan kaha, no, og igong pundo ang Davao City o ang kinatibukan sa Mindanao karong 2015. Matud pa sa DPWH, kung infrastructure projects ang atong gihisgutan, ang na-allocate for 2015 para sa Mindanao, tibok isla sa Mindanao, is mukabat og 63 billion pesos worth of infrastructure. Kanang 63 billion pesos worth of infrastructure projects para sa Mindanao, that is already 30% sa entire budget ng DPWH. Okay. So in terms of proportion sa budget para sa Mindanao, maingon nato na at least ang Mindanao hapit na dito sa 1/3, kay 30% ang nakuha niya sa budget sa infrastructure para sa Mindanao. But that is only as far as DPWH is concerned. Kung atong isuma total ang tanan-tanang ahensya sa gobyerno nga naa diha sa atong budget book for 2015, sa tinuod lang, kung imo nang isuma total, ang makuha lamang sa Mindanao is 21%. So although sa DPWH budget 30% ang na-allocate for Mindanao, kung atong i-appeal ang tanan-tanan from DepEd to agriculture to DSWD to DOLE to DOTC, tanan-tanan ahensya sa gobyerno, ang suma total ana ang makuha lamang sa Mindanao is only 21% the budget. So before muangal ang atong mga kaigsoonang taga Mindanao, gusto po natin ipahibalo kung 21% ang makuha ng Mindanao, mas grabe ang Visayas. Kaya makuha lamang nila is 17% lamang ang budget na makuha sa Visayas. Ang majority, or more than majority, 63% tuwa sa Luzon.
So, diha nato makita ang imbalance ba na medyo ang bias gani sa pag-divide nimo sa budget. 63% ang paingon sa Luzon, siyempre apil na dito ang NCR. No? 17% lamang ang Visayas. Unya 21% ang para sa Mindanao. So reklamo ang taga Visayas. Kay matud pa nila mas dako ang panginihanlan nga ugi kinihanlan nga suporta sa Visayas kay sila ang naigo sa Yolanda. Sila ang pirming maigo sa mga dagkong mga kalamidad. Ang earthquake tuwa po dito sa Visayas nahitabo. Linog sa ila. Ang linog dito sa Ilaha. Ang dagkong bagyo nga Yolanda tuwa po sa Ilaha. Pero nganong 17% lamang ang makuha nila gikan sa atong budget. So, sa laktod ng pagkasulti, kitang mga taga Mindanao, swerte pa ta na doon na kita 21%. Kaya kung kumpara sa Visayas, 17 lang Ilaha. Sila ang pinakakulelat. Pero siyempre, angal ta, reklamo ta, kaya ngano, ang 63% tuwa sa Luzon. Can we do anything about that? Mao ni ang problema. Ang problema is gamay lang ang representante sa Mindanao ikumpara sa taga Luzon. Gamay lang pud ang representante sa Visayas ikumpara dito sa mga taga Luzon. Pero kung magdungan ang Visayas ug ang Mindanao nga mga representante sa Kongreso, mas daghan ta. Ang problema, diha lang na sa House of Representatives. Pag abot sa Senado, kadaghanan sila taga Metro Manila. So problema pud ta dito. Mao na siya ang sitwasyon. Iskutan ng budget hearing sa Congressman Carlo Nograles. So, hindi ay komplikado ang pagprepara sa budget. Halos wa na may tulganay. Halos wa na may tulganay. Sige, trabaho, Congressman. Inaanagid na. Kay sa budget hearing pa lamang sa committee ba, no? Kay moagi manggid ka ng Committee on Appropriations. Sa budget hearing pa lang daan, matag ahensya, matag departamento sa gobyerno, maghatag man gyud na sila budget hearing. No, I mean, muagi na sila budget hearing na i-present nila ang ilang budget. Pag present nila sa ilang budget, dito na magsugod ang pagpangutana sa mga kongresista. Now, kada kongresista na makapangutana dito, tagaan og 5 minutes para silang pangutana. So, kung butong na 5 minutes, gamay ra man kayong oras kana para sa usa ka kongresista. Aron ikuan niya ang iyang pangutana, isulti ang iyang pangutana. Pero you have to remember 280 plus mga kongresista. So kung sa isa ka departamento butang nato ang DPWH, nag-budget hearing sila. So nag-present sila og budget. Pag present nila ang budget, matag usa ka congressman pwede mangutana dito. So tagaan og 5 minutes ang matag usa. Kung ibutang nato 50 ka kongresista lamang Mangutana. ang mangutana, 50 congressmen times 5 minutes each equals 250 minutes. Unsa man ang 250 minutes, halos sobra 4 ka oras na siya. Pangutana pa lang to, wa pay appeal ang tubag sa DPWH. Di ba? So easily, kung i-times 2 nimo na siya, 8 hours na. Di ba? Now, sa matag adlaw, na ay duha ka ahensya nga isabay nila. So sa morning magsugod, butang na to, DPWH, sa buntag. Pag-abot sa hapon, laing ahensya na po, Department of Labor, butang na to. So, moabot yun mi og alas 10, alas 11 sa gabi kaysa pagpangutanaw, pagtubag palang daan, moabot na mi kada usa ka department, moabot na mi og halos 6 hours. 6 hours, 8 hours. Sabi na kung daghang kay mga issue, daghang kay mga pangutana. So, kung 8 hours plus 8 hours, 16 hours na. Kung magsugod mi og alas 9, isang oras na mi mahuman sa gabi. Bit kaldero gid ay So ana gyud mao nang moabot gyud mig kadlawon, abot gyud mig kadlawon ani. Sa budget hearing pa lang to sa Committee on Appropriations. Wa pay labot ang sa plenary. Kay pag-abot sa Committee on Appropriations, syempre kuha na siya budget hearing. So 14 days ang naka-allocate diha, 14 working days ha. So, Monday, ang working day sa Congress, Monday to Thursday man. So, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Next week naman, Monday, Tuesday. Basta 14 days na siya. Then, pagkahuman sa committee, pagbotohan sa budget hearing sa committee, pagbotohan na siya sa committee ba?
Pag na-vote na yan ng committee, na-approve na yan ng committee, diretso na siya sa plenary. Pag abot sa plenary, yun na sad, 14 days din ang i-allocate nila para sa plenary hearing, which is appeal na diha ang period of interpellation and debate, diha mo sulod ang pag-question. So mga kongresista, pwede na sad mag-question dito. Ang problema, pag abot sa plenary, walay 5-minute rule. Anything goes na siya. Moabot kag 30 minutes diha, moabot kag 1 hour sa imong pagpangutana, moabot kag 2 hours sa imong pagpangutana. Walay limitasyon kana siya. So, pag abot sa plenary, mas na chance na moabot kag kadlawon diha. Why? Because there are 289 congressmen. Pag abot sa Senate, 24 laman na sila kabuok. Dili na nakataas ang proceedings dito. Pero diri sa House of Representatives, taas gid na. Puyatan talaga yan. Matod sa ato mga kaigsoon, matod sa mga tao, Congressman Carlo Nograles, nga malipayon ra gihapon sila, maski pa man nga busy ka sa imong trabaho o gibuhaton diya sa kongreso, kay imo magyud hatagan gihapon sila og pagtagad ang matagad og oras sa mga kabaragayan diya sa unang distrito ni nga tuga syudad sa Davao. Nung tanagan din sila kung kanusa katong unsang gyud saktong pizza ba sa Nograles Jobs Fair diha dapita sa may barangay Maan ni atong syudad. Yes, August 23 ang atong Jobs Fair sa MAA. MAA Elementary School, and mauna na siya ang atong monthly job fair nato sa ato pa kining August 23 job fair nato sa MAA. Mauna ni siya ang job fair nato para sa bulan sa Agosto. So pagkahuman sa Kadayawan, kay dili man nato gustong isabay dito sa Kadayawan festivities nato, i-schedule nato after sa Kadayawan. So mauna ni ang Sabado, pagkuman sa Kadayawan, diri nato gi-schedule ang atong job fair. So ina na lang gyapon, open kini sa tanan. Pwedeng bisan kinsa mo appeal diri. Bisan taga laing distrito, bisan taga gawas, bisan taga laing syudad, laing probinsya, pwede silang mo appeal diri. And then naatay mga local employers, doon na po tayo mga employers for overseas. And kina-welcome na mo ang tanan. Ang kiniyahan lang ninyong buhaton is matulang mo dito, dalahan niyo mga papeles, susama sa mga biodata, mga resume, mga transcript, yan yung kikiniyahan lang. Dun sa mga papeles na gusto niyo ipakita, diha sa pagpa-interview ninyo sa atong mga employers. So again, August 23 sa MAA Elementary School, welcome ang tanan. Okay. May numdumalan na ako, Sals, no, tungkol na ng repair sa Bangkeruhan Bridge. Sige, kung agi sa Barangay MAA, Congressman, no, nakita na ko nga grabe ang pag-asenso sa MAA karon, no, daghan kayong establishmento, nya lapad na kayo ang kalsada, nya daghan na sa kayong mga balay-balay, Sals, no, Congressman. Ang pangutana kung asa ka ma-attribute kining pag-asenso sa MAA, Congressman Carlo? Kung makainom mo, ang MAA sa una, talahiban man gina siya. Murag bugangan. Nya karon halos kalsada ng tanang halos sementado ng tanang kalsada dira. Mo nang diya nagsugod no sa hinay-hinay natong pagpasemento sa kalsada. Hantod sa hinay-hinay natong pagpalapad sa mga kalsada. Diya na ni boom ang Barangay MAA kay after ang mga talahiban na butangan na natong semento na anay maagian ng mga tao, mga auto, mga sakyanan, anay maagian. So diyan na nagsugod na ang mga pag-establish sa mga subdivision, diba? Hantod ni abot ang mga high class subdivision, hantod ni abot ang mall dito, hantod ni abot ang ubang mga naay mga garahe dito, mga eskwelahan, mga light industrial, naay mga light factories na nagtukod dito. Nya karon kita nimo nag-boom na gyud ang mong barangay. Sa panahon ni June Laod kaniadto, tung siya ang kapitan sa Barangay MAA, may po ang iyang pagdumala dito, and kung makinomdom ta, during the time ni Kapitan June Laod, dito kita nagbuhos, diha kita nagbubuog daghang mga projects. So it was during his term na nakita gyud nato ang paspas na pagprogreso o paglambo sa mong barangay. Okay. Sals, mag-break sa tag makadiyot mga kaigsunan, no? Sa atong pagbalik, atong isgutan ang Bangsamoro Basic Law. Ayun lang maghawa kay mo balik dayon ta. Kalambuan, Dalatana.
Ako si Mercedes Bautista, 21 years old. Galing ako sa Katigan, Turil, Davao City. At nandito ako ngayon para mag-apply as a call center agent. Ako nga nandito ngayon sa job fair, dito sa Barangay 10-8 para mag-apply. Around 8 to 9 ako nandito. Dinala ko lang isang resume at nag-apply ako sa Alchemy as one of their call center agents. Nag-apply ako ng trabaho dito para makatulong sa family at ma-sustain ang everyday needs ko. As in my own experience, maganda naman ang flow ng pag-apply dito, madali lang at siguradong makaka-apply ka kung suitable ka sa isang trabaho. Maraming salamat sa dinala na job fair ni Congressman Carlo Nograles dito sa Barangay 10-A. So ngayon may opportunity ako na makapagtrabaho sa isang call center. Karon, ako si Mercedes Bautista na anak ko Kay. Ako si Aileen Joy Ferrer, 22 anyos, taga Katalunan, Pequeño. Nangita kong trabaho kay para makatabang ko sa akong pamilya. Ani ko diri sa Barangay 10-A para mag-apply og trabaho. Niadto ko diri 8:30 sa buntag. Nagdala na ko akong mga credentials, mga resume. Nang-apply ko sa Adana Manpower Services as cleaner. Ni-apply kong trabaho kay para makatabang ko sa akong pamilya. O first time na ko ni-appeal og jobs fair. Experience na ko diri sa jobs fair kay enjoy o daghan kag ma-applyan nga trabaho, daghan og oportunidad nga makakita kag trabaho. Daghang salamat sa jobs fair nga gidala ni Congressman Carlo Nograles diri sa Barangay 10-A. Tungod ni ana nakatrabaho nako sa Adana Manpower Services, isip usa ka cleaner. Ako si Aileen J. Ferrer ug naana ko'y Kay. Kalambuan Dalatanan. Balik ta sa atong programa, Kalambuan Dalatanan. Sals, atong sayron karon kay Congressman Carlo kung unsang status na sa Bangsamoro Basic Law. Congressman Carlo, pila ka bulan na ang milabay, no? Nagmalaumon kita din sa atong programa sa Kalambuan Dalatanan. Nga may sigutan unta no sa Kongreso kining gitawag natong Bangsamoro Basic Law apan hantod karon murag wa pa man kasikas no ang maong issue. Straight question, Congressman Carlo. Unsa na ba gyud ang status karon sa Bangsamoro Basic Law? Ambot. Blindside me. Actually, ingon sila, humana daw, di ba? Humana daw kuno sila, nagkaintindihan na daw, nagkuha na sila, na final version, na plansya na ang tanan. Then, ingon sila, by August 18, i-submit na namo ni sa Congress. Nya, nabay ang August 18, wala pa man. Sunod ato, ningon sila, August 20, isabit na namon ni sa Congress. Labay naman sa August 20, wala pa man. So, wala ta kabalo kung kano sa bagid na nila ihatag. Ang ako na ibawaan is, kitang tanan, labi na diri sa Davao, is atong August 1 to August 10, tuwa sila sa waterfront, Insular Hotel, diri sa atong syudad. Diba? Okay. Dito ang government peace panel, appeal ang government peace negotiators na to, appeal ang mga MILF peace negotiators, niabot pa gani si Executive Secretary Ochoa diri sa atong syudad. 10 days arangkada ang meeting nila dito sa waterfront. Pagkahuman na pay nahitabong meeting sa Marco Polo daw, na pay nahitabong nga meeting sa line-up ng venue. Then pagkahuman, may gawas ang balita na, okay, planchado na. Umanami. Ipasa na namo ni sa Congress. Apan, usa namo ni ipasa sa Kongreso, siyempre, ipakita usa namo ni kang presidente. Then, lagi na, August 18 na sa Congress. August 20 na sa Congress. Ang karon wala pa man. So, motong, ang tubag na ko, ambot. Wala ko kabalo kung unsa bagid ang tinuod nga status ani. Nailaisip supporter si Congressman Carlo Nograles sa Midnight of Peace agenda. Kining Congressman, wala ka ba nag-uol? May kalabutan nining pagkadilatar ba nining Bangsamoro Basic Law nga mapadungon niya sa maingon nato nga kapagyasan, Congressman? Well, pressure kaayo nga kinihanlan mahuman o mapasar nato kini by year end 2014. Mao man gani na mas pressure para sa Kongreso
ug sa Senado nga mapasar na mo kini samtang hantod karon wala pa nila gi hatag turnover sa Congress ang version nila sa Bangsamoro Basic Law. Because you have to remember, kinihanlan mahuman na mo kini siya by at the very least by end of 2014. Kay para pag abot sa 2015, first half sa 2015, pwede na magplebisito. No? Kay kung dili masunod ang timeline ug madelay na to kini siya ug madelay pa ni siya, lisod na kaayo kung ibutang na to ang plebisito sa second half sa 2015 kay baya paingon na siya sa election year. And COMELEC will be very busy already. By second half of 2015, mahimong busy na kayong COMELEC sa preparasyon para sa 2016 election. Lisod na kayong isabay dito. Kung sundin natin ang timeline na gusto ng gobyerno, kinihanlan, i-turn over na nila sa Congress, at the very least, siguro this month, or siguro ang pinaka-maximum ani September, aron masugdan na namo ang paghiskot ani. No? Kaya ang deadline is by 2014 dapat tapos na yan. Dapat pirmado na yan ng presidente. And the more madali yan, the more mahirapan ang kongreso niyan. Sumala sa mga natala sa mga balita, Congressman Carlo Nograles nga gihangi gyud sa Moro Islamic Liberation Front nga kining imo ba personal nga suporta alang sa maong BBL. Sa imo pagkikpulong kani sa liderato sa MILF Congressman Carlo Nograles, nasigutan ba ninyo ang problema nga posible mo'y hinungdan nga nganong na-delay kini, Congressman? Wala wala na mo na mahisgutan ka na siya tungod kay at that time na istorya ang Vice Chair sa MILF, si Vice Chair Jafar sa ACOA, murag expected na nila na ma-turn over na sa Congress ang maong draft law. So during that time, nagakampanya sila, nagalabi sila na makakuha og suporta gikan sa mga kongresista. Pero katulad kalit lamang na nigawas ang balita na ang version sa Malacañang gi-chop-chop na daw sa Malacañang ang version sa peace agreement. Mutong nagka-problema na sad. But during that time na nakikistorya kanako si Ghazali Jafar, expected na unta nila na ipasa na to nila. Murag ma-turn over na dito sa Congress. Pero yun na nga, it just so happens na ang nigawas dito sa opisina sa mga abogado sa Malacañang is lain naman daw kulo ang version. And that's the reason why nagkaroon na naman sila ng another roundtable talks diri sa Davao aron plantsahon ang nahimong gusot dito. So na-delay na naman. And yun, mao nang nahitabo na delay na punta sa pagpanday niya ng ginaingon na Bangsamoro Basic Law. Okay. Tama di ay dili na siya Bangsamoro Basic Law. Gi-change na daw ang pangalan. Nahimo na daw ang Basic Bangsamoro Law. Pero grabe naman po kahit kagamay kahit butang ang Bangsamoro Basic Law, ginang Basic Bangsamoro Law. Mao lang biya atong mao lang ba kini ang atong ginahisgutan, mao lang ba na anak ka pa-delay ni ana. Grabe naman po kaya. Okay. Anyway, Congressman Carlo, pananglitan og kinahanglan sa proposed Bangsamoro Basic Law, no, nga usbon ang pipila ka provision sa atong konstitusyon. Muuyon ka ba daw nga suportahan ang maong laghang taliwala nining kontrobersiya karon sa charter change? Well, for me, ang position gud nako is ma-question gud ni siya sa Supreme Court. Mao lang na. Mao ni ang akong kwandera is dili malikayan na ma-question gud kini sa Supreme Court, because how can the Bangsamoro territory be governed under a federal form of government and a parliamentary form of government kung ang atong system of government or form of government sa nasod is presidential.
So if there are any changes that need to be done in the Constitution para lang muhaom kining Bangsamoro entity sa atong kasamtangang system of government, kinihanlan usbon nato ang atong form of government from a presidential form into a federal and parliamentary form of government. Ug okay taan kay mao ni ang dugay na natong ginapaglaban diri sa Mindanao. Na kung magka charter change man, kinihanlan federal ta kay para ang atong ginadamgo nga federalism for Mindanao makabot na gid nato. Kay kitang mga Mindanaoan dugay na nato kining gina-fight. Mao na ni ang dugay na natong advokasya na himuong federal form of government ang atong nasod, because the federalism movement is very alive. Is alive here in Mindanao. Dugay na nato ning ginapaglaban. And for me, kung gusto nato na dili ma-question kining setup sa Bangsamoro, kinihanlan ang constitution nato, usbon nato, and ang system of government nato gawin nating federal and parliamentary. Okay, puslan man gisgutan nato ning charter change sa Congressman Carlo, o kayo na lang ginatong kinailadman no sa issue. Matod sa presidente nga uyon daw siya nga usbon ang konstitusyon or sa charter change. Ang pangutana sa uban kung mao na ba daw ni ang signal no sa iyang kaalyansa diha sa Kongreso para sugdan ang pag-amyenda sa 1987 na konstitusyon, Congressman Carlo. Well, murag mixed signals ang hitabo, Raf So karon ang feeling nako sa ako naobserbahan, ang mga kapartido ni presidente karon murag naglibog na. Naglibog sila tungod kay mixed signals ang ubang mga kapartido niya nagaingon nga dili daw kuno seryoso si presidente, joke lang daw to. Napoy nagaingon nga dili seryoso to, di ba? Napoy nagaingon nga trial lang to, trial balloon, testing lang sila, sulayan lang nila kung unsay mahimong reaction sa tao. Nay nagaingon nga dili seryoso gid siya to. Nay nagaingon it's only a strategy para dili siya mahimong lindak president. Kay style daw na sa unang panahon pa na ginabuhat na style sila na mag-chapter change kay para dili malindak. Napoy nagaingon dili gihimo lang na aron mapain pain lang to para kay Binay, Vice President Binay, aron mahibaw-an nato kung si Binay Bagyod is kontra partido ba or kuan ba kaalyado ba nato. Kay gusto lang nila mahibawan kung si Presidente Aquino daw ang mudagan pagkapangulo, willing ba si Binay na makigbangga kang President Noynoy Aquino. So pain lang daw to, murag gitrap lang nila. So daghang kayong version. Then karon nigingon na yung mga balita na ang LP daw walay stand. Wala daw official stand ang Liberal Party may tungod sa charter change. So kung imong pangutan-on ang mga Liberal Party mates ni Presidente Aquino isa-isa, no? So kung ini na silang pangutan-on usa-usa, unsay tan-aw nimo, unsay tan. Lain-lain ang ilang tubag. Sila mismo naglibog sila. Wala pay kanang clear nga marching orders gikan sa presidente. Now whether or not that is deliberate, wala pa ta kabaluan. Okay. Si Speaker Sunny Belmonte, Congressman Carlo Nograles, sa parte mingon na sa mga magbabalaod nga suportahan ang charter change kung chatcha. Aron nga mausab ang economic restrictions sa atong Constitution o batakang balaod. Subay, sa gingon ni Speaker Sunny Belmonte ug sa pagsulod sa presidente sa mga sikutanan. Kining unsa sa imong tan-aw sa kasamtangang suporta sa mga magbabalaod sa mga issue, Congressman Carlo. Kining maingon ba nimo nga mitaghan o naminus-minusan ang gusto mong suporta? Ang masulti nako is mas na-divide ang Congress tungod sa mga issue. No? Because na ay mga kapartido si Presidente susama ni Speaker Belmonte ni Majority Leader Boyd Gonzales na nag-stick yun sila na economic provisions lang ang
atong ichatcha. Economic provisions lang atong usbon. Naay nagaingon gikan sa LP na dili i-appeal nato ang political provisions. So sa ato pa, appeal na diha ang term limits, appeal na diha ang gaano ka taas ang term nimo, kung 3 years ba or 4 years ba. So naapoy nagaingon na dili i-appeal pud nato ang political. Naapoy nagaingon i-appeal pud nato ang may tungod sa Bangsamoro. Naapoy nagaingon na i-appeal nato ang total overhaul to federal system and parliamentary system of government. So medyo sa una klaro kayo na economic provisions lang atong ginahisgutan, karon tungod kay gihisgutan naman ang term limits, medyo bungkag na. Nagbungkag lampinig na karon kay na-divide na. Imbis na nagkahiusa sa usa ka tumong na himong kuan na, laing-laing daan na. Ang nagkasanga-sanga na. Pero puro tuwid to. Puro tuwid. Nagsanga-sanga lang. So tuwid na daan pero laing-laing sanga. Mao nang nahitabo karon diha sa House of Representatives. Okay. Congressman Carlo Grace, gutan nato kining duha ka importanteng issue nga mitumaw gikan sa gisulti ni Pinoy may kalabutan sa Chatcha. Una, ang balita nga lugwayan ang ihang term limits. Unsa may imong ikasulti may kalabigatan ini? Ang problema manggod ni ana, Judge, if kung sugdan na nato kining discussion on the term limit sa presidente, masulod gyud sa discussion ang term limit sa congressman. Hisgutan gyud na. Dili malakian. Unya hisgutan pud nato karon ang term limit sa vice president. Hisgutan pud nato maapil pud sa paghisgot diha ang term limit sa senator. Unya siyempre kung mao na natong gihisgutan, maapil pud ang mayor, asa gobernador, asa vice governor, asa vice mayor, ang mga councilors, mga board members, maapil pud diha ang kapitan, maapil pud diha ang gagawad. All in na siya. Kay kung naghisgot na kag term limit, dili man ka pwede mag-ingon nga, o sige, ang hisgutan lang nato ang may tungod sa presidente ha. Kaya na mag-imangutana, paano yung vice president? O sige, i-appeal po natin vice president. Sunod-sunod na paano yung mga senators? So, mao na ang delikado diha. Manang ingon lagi nato ang mga tao lagi, ang mga Pilipino, basta term limits na gani ang ginahisgutan, hilabi na kung hisgutan ang term limits, diha pa ingon sa eleksyon, medyo allergic na gyud sila. Kay kung kana ang atong hisgutan, siyempre self-preservation ang tawag ana. Mao nang nay nagaingon. Okay laman hisgutan ang term limits. Pero dapat kung unsa may kabaguhan, unsa man ang mausab sa term limits, dili dapat na siya applicable sa coming. Dapat applicable na siya sa next election pa. Otherwise, self-preservation. Diba? So, naapoy nagahisgot o ginana. Naapoy nagasuggest o ginana. Pero mao lagi na, gikan sa economic provisions, sa daan lang natong ginahisgutan ang economic provisions, ug sudlan na nimo na siya og term limits, bungkag na. Kana, and then, naapay lain, overhaul na siya sa Constitution ang may tabo. Okay. Doon na kay kauban diha sa Kongreso, Congressman Carlo. Particular diha sa House, no, nga nagsugyot nga mag-referendum na lang kuno aron na masayran kung ug makita kung gusto ba gyud sa katawhan ang nga lugwayan ang termino ni Pinoy. Pwede ba nimo komentaryuhan ang giingong ideya nga mag-referendum? Expensive na yan, Raf. Kay national, no? You have to conduct murag magpa-survey ka, murag survey na election para lamang mahibaw-an nato kung unsay pulso sa katawhan. Unya, kabalo ba yata na kung election, bisan referendum lang atong ginahisgutan, nationwide, mukabat ba ya nagbilyones? Di ba? Unya, ang sunod na pangutana, kano sa nato isingit kini? Kanus napatay ginahisgutan nga plebisito para sa Bangsamoro, napatay ginahisgutan nga SK elections. Di ba? Unya magpasulod pa kag referendum.
Unless ang gusto nimo mahitabo is isabay nimo sa SK elections aron isahon na lang nimo. Sila. Di ba? Pero depende pud ka na kung ang SK elections ibutang nato sa February of 2015 pa, and then mag-referendum ka para mahibaw-an kung gusto pud sa tao. Ang sunod na pangutana is unsay ipangutanan nimo? Ba, uyon ba ka nga mag-charter change ta? Inana ba ka general ang question? Or ang pangutana ba nimo is economic provisions, term limits? So, ang suggestion is kung inana lang sad para makatipid-tipid lang punta, charter change ka na lang, diretso ka na lang sa charter change, and then anyway, pagkahuman sa charter change, iparatify man nimo na sa tao. Diba? Ipaplebisito lang gihapon nimo na sa katawhan. Kesa magpa-referendum kag isa diri, unya, naana po di double expense na taan eh. Isahon na lang nato kay ang kwarta baya dili na ka sayon. Correct. Ang ikaduhang issue gikan sa Chacha statement ni Presidente Aquino, Congressman, mao ang sugyot nga limitahan kuno ang kining ginatawag natong kusog ug katungdanan sa Korte Suprema. Ang imong komentaryo. Dili ko uyon ana. Right now we have a system of checks and balances. Checks and balance kita ani. Kung sa may perceived na pang-abuso sa Kongreso, makorek sa Supreme Court. Kung unsay mga kining perceived na pag-abuso sa ehekutibo, sa executive, nako-correct ng Supreme Court. Susama sa DAP. Diba? Dito sa Congress, katumpi DAP, i-declare na unconstitutional. Pag-abot sa executive, i-declare po na unconstitutional ang DAP. So, mao ni ang ginatawag lagi na grave abuse of discretion na kayang i-correct sa Supreme Court sa kasantang setup. Kung imong bawasan, i-clip nimo ang power sa Supreme Court, ang may tabuan magkaroon tayo ng imbalance. Mas muhinay ang gahom sa Supreme Court, mas mulabaw karon ang gahom sa executive ug sa legislative. So kung mga abuso ang duha or mga abusang usa, kinsa ang mag-check sa kanila? Kinsa ang mag-correct sa kanila kung bawasan mo yung power ng Supreme Court? So as a lawyer, ang masasabi ko dyan, it's not a perfect system, but the system somehow is working in terms sa atong ginatawag na check and balance. So for me, wag na nating guluhin yan. Wag na nating galawin yan. Because hindi naman natin sinasabi na si President Noynoy Aquino at ang kanyang administrasyon, hindi naman yan forever. Diba? So maybe ngayon, sinasabi nila gumagawa sila ng mabuti, pinipigilan sila ng Supreme Court. Paano pag hindi na sila ang administrasyon? Naanay-laing administrasyon, ang mapuli nila. Unya, abusado to. Unya, kontrolado nila ang Kongreso. Mas dakong problema. Mas dakong problema kay giusab naman nimo ang powers ng Supreme Court na dili na siya makakorek. Kay giputla naman nimo siya gahom. Giputla naman nimo siya og mga sa iyang jurisdiction. So tungod sa imbalance, nagbutang ta og usa ka diktador diri. Example, kintahay, nagbutang tag diktador diri, dili na siya makorek sa Supreme Court. So I think as it is, let it stand. Yun sila nag-aaway-away ang tulo. Kasama yan sa sistema Yun na gyud na. Naagi mo abot nga panahon at tungod magbangga gyud ang tulo. Pero mao na ang sistema nato. And it's not a perfect system, but at least we check on one another. Okay. Medyo may konting balanse tayo dito. Otherwise, ang mangyayari, mag-imbalance of power, mga abuso ang isa, wala na yung pag-asa. Sal, sisgutan nato dayon ning isunod na nato ning showdown no sa kining house o sa Court of Appeals hold na usay mo pangutana Sal. Mag-break sa ta sa ikaduhang higayon pero mo hawa kay mo balik dayon ta.
Kalambuan, Dalatana. Ako si Aileen Joy Ferrer, 22 anyos, taga Katalunan, Pequeño. Nangita kong trabaho kay para makatabang ko sa akong pamilya. Ani ko diri sa barangay 10-A para mag-apply og trabaho. Niadto ko diri 8:30 sa buntag. Nagdala na ko akong mga credentials, mga resume. Nang-apply ko sa Adana Manpower Services as cleaner. Na-apply kong trabaho kay para makatabang ko sa akong pamilya. O first time na ko ni-appeal og jobs fair. Experience na ko diri sa jobs fair kay enjoy o daghan kag ma-applyan nga trabaho, daghan og oportunidad nga makakita kag trabaho. Daghang salamat sa jobs fair nga gidala ni Congressman Carlin Nograles diri sa barangay 10-A. Tungod ni ana nakatrabaho nako sa Adana Manpower Services isip usa ka cleaner. Ako si Aileen Joy Ferrer ug naa ko'y Kay. Ako si Matios ko, taga Dako daw, taga Kalinan, Davao City. Nagpuyo ko dito, 31 ang edad ako. Akong rason, nangita kong trabaho dari sa job fair. Wala ko trabaho karon, nangita ko karon. On the spot ko gikuha sa Placement International Services para abroad. Akong rason nga niyan ko dari sa pag-apply og trabaho aron makatabang ko sa pamilya o nakoy anak, din makasuporta po sila kong hanglan. Salamat sa Ginoo nga naka-apply ko dari sa job fair ni Congressman Carlo Nograles. Daghang salamat sa job fair na gidala ni Congressman Carlo Nograles dinhi sa barangay 10-A. Tungod niya na nakatrabaho na ako sa kumpanya nga Placement International Services isip sa family driver. Ako si Matios ko, karon ana-ana ko iki. Kalambuan, Dalatana. Mga kaigsunan, balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Atong sayron kung unsa kining ginaingon nato na balita nga showdown no sa House o sa Court of Appeals. Sals imong unang pangutana. Congressman Carlo Nograles, unsay kasulti mo ning gigon karon nga gituhan ba nga showdown tali sa House o Judiciary o sa mga tao sa presidente nga gustong paligiron ang ulo sa mga justices, Congressman? Intriga lang siguro na siya. Actually, wala mag-iingon na anang ingon na itong showdown. No? Siguro, nagsugod ka na siya dito sa usa ka balaod nun nga gi-file sa pipila ka mga kongresista aron bag-uhon para amendahan ang ginaingon na Judicial Development Fund or JDF. Ginaboycott karon sa mga justices ang mga hearings may tungod ni ana. Then gawas niya na naga-issue pud og mga statements ang Supreme Court na dili daw pwedeng hilabtan ang JDF sa Supreme Court kay against lagi daw kuno sa fiscal autonomy sa judiciary. Pero ang mga kongresista is nagakuan lang gihapon. Nagpadayon ng gihapon sa kanang gusto nilang pag-amenda sa JDF. And then of course, na mga haka-haka nga na yung mga bagong impeachment na i-file sa pipila ka mga justices. Balik na punta dito sa mga istorya. And then, ang ikatulo na pod, kining sa budget lagi sa 2015 nga nangayo og inaning kantidad ang judiciary, ang Supreme Court, nangayo inaning kantidad para sa 2015 budget nila, pero ang gihatag lang o gi-approve lang sa DBM or gina-propose lang sa DBM is mas ubos pa dito. So, mo nang dili man kiyan na gawas ning mga intriga ug mga issue karon na nag-showdown na daw ang executive, ang legislative versus daw ang Supreme Court. Isgutan ng showdown tali sa Judikatura, Congressman Carlo Nograles. Amo debate nga maragduna kay kaugalingong gubat nga ginapakig sugan gyud tungod nining House Bill number 4529
nga imong gipaila pan una ang tanan day Congressman Carlo Nograles kini bang pabor pasabta usa ang katawhan ug sa ato mga tiga-subay diri sa ato gaturon ng Karabuan Daratan kung unsa maning House Bill number 4529. Well, ang tumong lang nato ani is gusto nang natong i-simplify no ang proseso sa mga labor cases nato dinhi sa atong nasod. Kay sa kasamtangan kung mo file ka og labor case, example illegal dismissal, mo agi magid ka og labor arbiter ana ba? Then pagkahuman og magdesisyon ang labor arbiter og pildi ka, pwede ka mag-appeal. Pwede nimong i-apilar ang desisyon sa labor arbiter dito sa NLRC. So mosaka ka karon sa NLRC. Then ang kasamtangan setup karon is kung mapildi lang gyapon ka sa NLRC, kung moapilar ka sa mong desisyon, moagi usa ka og Court of Appeals. Then gikan sa Court of Appeals, kung mapildi lang gyapon ka dito, maapilar lang gyapon imong desisyon dito sa Korte Suprema or Supreme Court. So naay upat ka ang no, 4 steps or 4 levels na imong agian. Whereas ang ordinary case, RTC, from RTC, Court of Appeals, from Court of Appeals, Supreme Court, mas mubo ang proseso. So para kanako kay labor cases ang atong ginahisgutan, dapat simplihon pud nato. No? To protect the worker, to protect the employee, labi na kini mga workers ug employees na may kabayad pud sa mga abogado na luoy pud kaayo. Mao nang ang akong proposal pinagi ani nga House Bill is tanggalin na lang natin, no? Walaon na lang nato ang katungaang na moagi patag Court of Appeals na gikan sa labor arbiter kung mag-appeal ka ato kag NLRC, then gikan sa NLRC imbis na moagi pagkag Court of Appeals diretso na lang ka sa Supreme Court para di na kayo taas ang proseso ba. Kaya ang atong experience, no, is ang mga kaso na moagi og Court of Appeals mosaka lang maghapon sa Supreme Court almost 100% sa mga cases na agi pa og Court of Appeals, almost 100% mosaka lang maghapon og Korte Suprema. So para kanako useless na kaayo na siya. Useless na kaayo. So para simple na ug mas mubo ang proseso, diretso na lang from NLRC to the Supreme Court. Mao na ang ang gist ug mao na ang tumong sa atong balaod-balaod. Congressman Carlo, pwede ba nimo ilatag pag-usab kung unsa gitong katong mga benepisyo nga makuha no sa katilingban sa katawhan ining House Bill number 4529? Mas simple na proseso, mas mubo na ang proseso nato sa atong mga labor cases. Para dili kayo agrabyado ang mga employees, ang mga workers na nag-file og illegal dismissal, dili pud kaayo agrabyado ang mga employers kung sila pud ang i-filean. In other words, kung mas mubo ang proseso, mas mubo pud ug mas dali ta makaabot sa kanang ginaingon na finality of decision, no? Because you have to remember ang history man gud ani is before 1998 ang proseso is gikan sa labor arbiter sa kag NLRC, from NLRC diretso kag Supreme Court. Pero in 1998 nagka-desisyon ang Supreme Court diha sa case na St. Martin Funeral Homes versus CA. Nagdesisyon ang Supreme Court na okay, gikan karon from 1998 onwards ang tanang mga labor cases usa nimo i-appeal sa Supreme Court moagi sa kag Court of Appeals. So it was what you call judicial legislation. Murag nagbuot-buot lang ang Korte Suprema ani. So karon after 15 years, ang atong experience lagi is almost 100% sa mga appealed cases to Court of Appeals moadto lang mangyapon og Supreme Court. So agrabyado kayo ang atong mga trabahante, ang atong mga workers. Mao nang ang suggestion nato through legislation, gawa tayo ng law na hindi na kailangan dumaan ng Court of Appeals, diretso na tayo sa Supreme Court. Okay, ang Court of Appeals nga gipanguluhan ni Justice Vicente Veloso supak ug babag sa katong imong bill, no, Congressman Carlo.
tungod sukwahi daw ni sa katong ang maong balaod no sa kasamtangang judicial hierarchy o sa proseso sa atong judikatura. Unsa ang imong ikasulti sa nahimong baruganan sa Court of Appeals, Congressman? Wala ako lang ikasultian na nakabutang man na siya sa rules of court, no? So mao ni ang rules of court, mao ni ang basihanan sa procedure diha sa Supreme Court and all other courts in the country, no? Ang nakabutang dito sa atong rules of court unsa man klaro kaayo na pag-abot sa petition for certiorari, no? Nakabutang dito, in other words, kung mag-appeal ka, no, through a special civil action of certiorari, nakabutang dito na unless for quasi-judicial cases or decisions of quasi-judicial bodies, kung certiorari ang gagamitin mo, nakabutang unless otherwise provided by law, the petition for certiorari will be filed with the Court of Appeals. No? So na ay qualification. Ang qualification is unless otherwise provided by law. Mauna niya ang law na gusto natong baguhon. Through legislation, pinagi sa usa ka balaod, klaruhon na nato ni. So dili ta sa unless otherwise provided by law. Now, via legislation, through a law, klaruhon na sa Kongreso na in cases of labor disputes, in labor cases, hindi na ang kailangan magdaan ng Court of Appeals. So, mauna ni siya ang qualifier kayo unless otherwise provided by law. Ito na ang Congress coming in and providing that law as the exception to the general rule. So, the general rule is, mag-appeal ka, you go to the Court of Appeals. Pero may nakalagay, unless otherwise provided by law. In other words, ang Kongreso pwede magbigay ng exception. Ito na ang sinasabi natin ngayon. Here comes Congress, via legislation, creating an exception. Saan? Labor cases. Basta labor case, ito na ang exception to the rule na hindi na tayo dadaan ng Court of Appeals, diretso na tayo sa Supreme Court. Gilantaw ng daan nga musupak yun ang Court of Appeals sa imong balaod doon, Congressman Carlo Nograles. Apan susiyon daw po nato ang reaksyon sa laing parte, ang side sa mga employers o sa labor representatives. Unsa pug kang ilang paglantaw sa House Bill 4529, Congressman Carlo? Full support sila. Ang mga empleyado, ang mga association, ang mga grupo sa mga empleyado, ang mga workers, full support sila. Ang Federation of Free Workers, naghatag na sa ilahang 100% support sa TUA. Pag-abot sa management, full support po sila. Kaya ang pinagi sa Management Association of the Philippines, ilang ginahatag ang ilang 100% support sa atong balaod nun. Kung NLRC ang atong pangutanon, suportado po nila. Kung DOLE ang atong pangutanon, ginasuportahan po nila. Kung atong pangutanon ang Tripartite Industrial Peace Council, which is the council that represents employers, employees, and government, 100% suportado po nila kining atong balaod nun. So sa ato pa, ang gasupak lang ani is katong representante sa Court of Appeals. Apan, diha sa pagpangutana nato nila, diha sa pag-attend nila sa hearing, ato silang gipangutana. Is this the official stand of the Court of Appeals? Ang tubag nila, dili, sir. This is only our personal view. This is only our personal stand. So sa ato pa, sa latod na pagkasulti, ilahalang personal na opinion. Dili ni siya ang official na stand or official position sa Court of Appeals. Ang Supreme Court, wala man sila magsipot. So wala tagkabalo kung unsa pod ang ilahang ang ilahang official stand regarding the matter. But as far as the labor sector is concerned, payag sila. As far as the management is concerned, payag sila. Mga kumpanya, employers, payag sila. DOLE, payag sila. NLRC, payag din sila. So yan ang status natin yan. Okay, Raf, atuta sa mga pangutana day Congressman Carlo Nograles sa ato mga barangay. Kining nangutana ang katawhan kung posible ba daw nga usahon na lang gani ang hisgutan ng term extension proposal o ang kasong impeachment diha sa House. Total, si Pinoy man daw gihapon ang hisgutan nila, Congressman. Dili siguro posible ka na. Kay ngano, ang
Hiskutanan charter change naaman sa plenary. Actually nasa second reading na gani, no? It's on second reading awaiting the pagsugod sa atong ginatawag na period of interpellation and debate. So naa siya sa plenaryo. Kanang impeachment is naa sa Committee on Justice. So those are two different venues. Ang isa is naa sa committee level, ang isa naa sa plenary level. So imposible na i-combine or idungan ang duha. Okay. Nailain pangutana Congressman Carlo tungod daw nining sikat kaayo nga YouTube video gikan sa Davao, no. Pag-usab no ang panawagan nga dapat tutukan daw pagbalik sa Kongreso ang divorce bill. Ang imong reaction, Congressman? Usa to nga video. Well, as far as the kuan is concerned, divorce bill, I don't know. I think it's still in the committee level. Wala kayo ko'y kuan. Wala kayo ko'y update sa status ng divorce bill. But I think it's naalang yapon sa committee. Ay ewan ko kung na-schedule na ba yan for hearing sa mong committee pa. Okay. Congressman Carlo isip chairman sa House Committee on Labor. Unsa ba daw ang pwede mahimo sa imong committee ba alang nining mga OFWs gani nga nagbalik Pinas no tungod sa nagkagrabing giyera sa Libya? Nag-exercise kami sa among oversight functions, no. Although kung OFWs ang ginahisgutan, strictly speaking, nana siya sa komitiba ni Congressman Walden Bello. Kay that belongs to the Committee on Overseas Workers Affairs. Okay. So ang akong committee is Committee on Labor and Employment. Pero sa akong naibawaan, ang maong komitiba, whether my committee or the committee ni Congressman Bello, has jurisdiction and oversight, no, over kining ginabuhat sa Department of Labor ug sa OWA ug sa POEA ug ubang pa mga labor agencies nato may tungod sa paghatag nila og mga benepisyo or pagtabang sa mga OFWs nato na niuli diri gikan sa Libya or asa pang mga dapit diri sa atong kalibutan na naigubot na atong gina-repatriate ang atong mga OFWs, no. So sa akong naibaw-an, siyempre ang atong komitiba ginabantayan nato ang pag-implement sa mga assistance na dapat ihatag sa gobyerno ngadto sa atong mga OFWs na naapektuhan. So apil na diha ang 10,000 pesos assistance na ginahatag hilabi na I think for kung OWA member ka, immediately entitled ka to 10,000 peso assistance. Sa mga returning OFWs, naapod na sila ginahatag ng mga livelihood grants, na sila yung mga cash grants na ginahatag. Pwede po sila maghatag ng mga training and retooling para sa atong mga OFWs. And then naapoy pamaagi na utang sila up to 3 million pesos na loan pinaagi sa Land Bank kung returning OFW ka. And then human na apoy pamaagi na through training and job facilitation ginatabangan po ang ubang mga OFWs na kung gusto sila na mo abroad na sad sa laing nasod na sad ang atong government nagatabang po na sila sa pag-job facilitation. So sa ato pa niuli ka tungod kay nakagubot sa Libya, gusto ka na mo abroad na sad. So tabangan ka sa gobyerno na balik kag abroad, dili lang sa Libya. Ayaw lang sa Libya, sa laing nasod, laing lugar. So naapoy job facilitation na program ginahatag ang atong gobyerno para sa mga balik OFWs na gustong mo balik abroad. Murag di naman gito kapugan ay Congressman Carlo Nograles mi usos na kitang tabil sa atog Tromanon. Na ay gingo lagi nga ambot lang kang tinod mi balik naman daw ang pinat pero murag di naman gito kapugan mga mensahe ni Congressman Carlo. Hindi rin na tinuod, walay PDAF. Walay PDAF sa 2015, walay PDAF sa 2014. So anyway, nahuman naman ang karyawan, human na sad ang kining mga nagsunod-sunod nga mga holidays nato. So balik na punta sa atong pagtrabaho pero naputay job fair nga umabot para sa bulan sa Agosto diri sa Maa Elementary School. Welcome kamong tanan nga mo attend sa atong job fair.
Sa kadtong dili makaten sa job fair nato karong Agosto ay makabalaka na patay mga job fair na maabot sa kining mga bulan na umabot pod karong tuig sa 2014. O kung dili mo makahulat sa atong job fair adto lang sa atong district office diyan ay himutang sa Quirino Avenue corner Mabini Street. Kaya ang atong district office nagatabang pod nagafacilitate sa mga gusto man trabaho na makakita mo og maayo og tarong trabaho. At ang mga job vacancies nakapaskil sa atong office. So adto lang mo dito, tanawa dito kung unsay interesado ninyong applyan, ang among opisina ang bahala mutabang ninyo mag-facilitate na makatrabaho mo. Siyempre pa sa mga nagtanaw karon, hilabi na sa atong asawa nga si Marga o sa atong mga anak Mateo, Massimo ug Nika, kanilang tanan daghang kayong salamat ug maayong adlaw. Daghang salamat Congressman Carlo Nograles ug ang among programa, ang atong programa gusto sa magpasalamat kay VJ Salonga of Decoratives by Jana and Erks, kay Kata Gallinito nga nagtabang sa Tua Sals ug kay Ching Amor ang atong director. Ug happy birthday day kay Alvin Limada, kay Micaela C, kay Mary Jane Barili ug sa akong amahan kay Phil Bermejo. Happy birthday kaninyo. Ug tungod wala naman gikitay oras kaninyo igalas kahanginan, Rafi Bermejo, ikaw na lang mag-ingon. Daghang salamat ug dalaygon ang Dios. O siyempre sa itong mga televiewers, sa inyo alagad, Salty Chato. Kalambuan, Dalatana. Ako si Matios ko, taga Dako daw, taga Kalinan, Davao City. Nagpuyo ko dito, 31 ang edad ako. Akong rason, nangita kong trabaho dari sa job fair. Wala ko trabaho karon, nangita ko karon. On the spot ko gikuha sa Placement International Services para abroad. Akong rason nga niyanhin ko dari sa pag-apply o trabaho aron makatabang ko sa pamilya o na ako'y anak, makasuporta po silang panghanglan. Salamat sa Ginoo nga naka-apply ko dari sa job fair ni Congressman Carlo Nograles. Daghang salamat sa job fair na gidala ni Congressman Carlo Nograles dinhi sa Barangay 10-A. Tungod niya na nakatrabaho na ako sa kumpanya nga Placement International Services isip sa family driver. Ako si Matios ko, karon ana-ana ko iki. Ako si Mercedes Bautista, 21 years old. Galing ako sa Katigan, Turil, Davao City. At nandito ako ngayon para mag-apply as a call center agent. Ako nga nandito ngayon sa job fair, dito sa Barangay 10-A para mag-apply. Around 8 to 9 akong nandito. Dinala ko lang isang resume at nag-apply ako sa Alchemy as one of their call center agents. Nag-apply ako ng trabaho dito para makatulong sa family at ma-sustain ang everyday needs ko. As in my own experience, maganda naman ang flow ng pag-apply dito, madali lang at siguradong makaka-apply ka kung suitable ka sa isang trabaho. Maraming salamat sa dinala na job fair ni Congressman Carlo Nograles dito sa Barangay 10-A. So ngayon may opportunity ako na makapagtrabaho sa isang call center. Karon, ako si Mercedes Bautista na anak ko kay